lakad-lakad muna. Naubusan tayong gasolina. Dahil joke lang. Okay, andito tayo sa Unimar, dealer ng quality motorcycle. Nakita natin yung isa sa inaabangan natin motorsiklo ng Kawasaki. Ito nga po, naglabas din sila ng kanilang version ng classic modern na motorsiklo. Okay, bali model year 2022 itong motorsiklo na to. Pero madalang po ang nakikita kong meron ito. Kaya ito, sasamantalahin na natin yung pagkakataon. Okay, sana maglabas pa ng mga unit ng Kawasaki. Isa sa reliable brand itong Kawasaki. Ayun, pasukin na natin sa loob. 3, 2, 1, go. Okay, hindi po papahuli ang Kawasaki pagdating sa kanilang copy racer type na motorsiklo. Ito po, pinaghalong modern and classic. So, syempre sa mga age bracket natin, ito ang hahanaping motorsiklo, yung takbong pogi lang. Although meron po siyang malakas na makina, pero syempre sa design po ng kanyang body, ito naman, design talaga siya for chill ride lang, yung takbong pormahan lang. Okay, para sa akin mga ka-riders, ito po yung motorsiklo na hindi nalalaos. Kumbaga, timeless po ang kanyang forma. Kahit makita mo siya sa past, present o future ng ating panahon, talaga mapapalingon ka dahil sa kanyang modern classic na design. Okay, pagdating dito sa kanyang pinaka front face, ayan, malaki po yung kanyang headlight na nagre-represent po ng kanyang pagka-classic. Ayan, halogen bulb po ang ginamit. Then ito, yung stainless na round shape na kanyang headlight. Yan po ang nagdadala talaga para magmukha po siyang sinauna, di ba? Then ito yung kanyang pinaka rubber cover dito sa kanyang front suspension. And then yung kanyang turning signal na bulb din po, ayan, flexible naman. And then yung kanyang fender na talagang classic look po. Okay, bali available po sa dalawang kulay itong Kawasaki W175. Ito pong green ay special edition po, ayan. Then meron din po itong glossy black. Then meron po siya ritong bracket. Ito pwedeng kabitan ng plate number o kung ano pa man, windscreen pwede nating lagyan. Then of course yung kanyang side mirror na round shape. Ito naman talaga ang klase ng side mirror para sa mga classic na motorsiklo. Then malaking part po ng kanyang wheels, ang pagiging classic looking niya, ito pong kanyang pinaka rim. Yan, siyempre dapat stainless yan. At then siyempre nakarayos ito ng matataba. Then ang kanya pong gulong, ito, bali 80 by 100 by 17. Bali tube type pa rin po siya, pero IRC po ang kanyang brand. Then naka disc brake na po dito sa front brake. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. Okay, sa gulong po niya dito sa likuran, meron pong sukat na 100 by 90 by 17. And then mechanical drum brake po ang kanyang rear brake. And then naka dual shock absorber na po dito sa likuran. Then all bulb po dito sa kanyang tail light, stop light at sa kanyang turning signals. And ito sa nagustuhan ko sa kanya. Talagang vintage ang kanya pong upuan. Ito, mukhang malambot po ito. Ayan, medyo wala akong dulas dito dahil meron siyang mga curve dito. Ayan, mayroong mga lining na siguradong kakapit sa ating puwitan. And then of course, pag retro bike, dapat po talaga ay analog ang kanyang pinaka speedometer. Ayan, kita naman po natin yung kanyang speedometer, odometer o trip meter. And then nandito po yung kanyang mga bulb para sa mga signals. Ito yung ating gear position, kung anong ating cambio. Then turning signal, then yung high beam at low beam. Then of course, ito po yung kanyang ignition sa gitna. And then high beam, low beam dito sa left side ng handlebar. Turning signals, horn. And then dito sa kabila, meron po siyang kill switch at saka yung kanyang electric starter. Okay, ang macho po ng kanyang tangke.
Bali, meron po siyang 13.5 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption po, although carburetor type po siya, nasa 45 kilometers per 1 liter po ayon po sa manufacturer's claim. Then ang kanya naman pong top speed ay nasa 110 kilometers per hour. Okay, ang engine po niya ay nasa 177cc ang kanyang exact na displacement. Okay, na po, bali 4-stroke po, single cylinder, then naka 2 valve lang po siya. Then air-cooled pa po ang kanyang cooling system. And then carburetor pa rin po ang kanyang fueling system. Okay, bali 5-speed po ang manual transmission na Kawasaki 175. Okay, ito po ay sa kanyang gear shifting pattern. Bali 1 down, 4 up po. Then ang maximum power naman po niya ay nasa 13.5 horsepower. And then sa kanya naman pong maximum torque 13.2 Newton meter. Then RPM at maximum power na 7,500 RPM. And then RPM at maximum torque 6,000 RPM. Okay mga ka-riders, wala na po siyang kickstart. Bali electric starter lang po para dito sa W175 ng Kawasaki. Then dito, nandito po yung kanyang pinakabusina. Although maliit po siya, malakas po yan dahil wala na siyang cover eh. Rektahan na natin maririnig yung kanyang sound. Bali 1.2 liters po ang kanya namang engine oil. And then meron pong kabuong bigat itong ating W175 na 126 kilograms. Okay, time na para sumakay. Ayos. Ito, medyo mababa lang po ang kanyang seat height dahil ito po, lapat na lapat po ang ating paa sa sahig. Meron pang iuunat, pwede pa tayong tumayo ng konti. Sa 5'8 po ito ha. Bali meron pong 775 mm ang kanyang seat height. Then pagdating naman po sa ground clearance ay nasa 165 mm po. Kaya yan, abot na abot natin. Okay, yung kanyang upuan, inaakala ko in-expect ko yung malambot talaga. Pero hindi, saktuhan lang oh. Matigas na konti. Pero ayos naman sa atin. Hindi naman tayo nasasakitan ng puwet. Dahil medyo mahaba ang kanyang naked handlebar. Check natin sa kanyang turning radius. Ayan, malayong malayo po. Siguro nasa mga 3 inches ang ating distansya po sa ating hita o tuhod. And then, ayan. Testikin natin yung kanyang suspension muna. Tanggalin natin centers, sang sides. Hindi siya ganun kalambot pero ayos naman. Na-bounce naman siya. Then sa preno, subukan natin. Ayos.
Okay, nandito po si manager, si Sir Honard Villa. Sir, ilang kulay po ba talaga ang available dito sa ating classic na W175? As of now, mayroon lang tayong dalawang kulay nito. Yung isa yung pinakang glossy black at saka po ito na army green. Army green, okay, parang pang sundalo nga sir ang dating. Ano, magkano ba sir ang cash price nito? So sa cash price nito natin ay sa PHP of 130,000. Okay, bali 130,000. 130,000. Then ang down payment niya 30,000 lang po. Then ang monthly niya for 36. So months contract is 5,623. So, sa 24 months is 7,026 pesos. Then sa 12 months, 11,235. Meron siyang rebate system. Okay. So ang rebates natin sa 3 years contract at 2 years contract, less 400 kapag advance po ng 30 days. And 200 naman tayo ng rebates kapag po updated tayo. So basic requirements natin, 2 valid IDs, birth certificate kung single tayo, marriage certificate kung tayo po ay kasal na, then picture, 2 by 2 pictures, then proof of income, same with homemaker. Okay sir, may mga nagtatanong nga pala sa ating mga viewers. Yung TFX na Yamaha ay phase out na raw. Pero nakita ko sir, mukhang meron pa kayo. Meron. Okay sir, pwede bang lapitan natin sir, ano ba tong unit na available nyo rito para sa mga interesado po? So ito, from Yamaha, this is MT-03. This is a 321cc displacement. Okay. So ito sir, anytime available talaga sa inyo. Okay. Anytime available. Gas and go lang to, basta bayaran lang po, cash or installment basis. Then ito sir, yung TFX natin, ito po sa mga nagtatanong, sabi phase out na puro itong TFX, pero ito po. Ayan po, this is the latest color po na TFX natin. Bali ito yung ano, green, parang sir, ito yung na-i-vlog na natin dati ano. Green po siya, pero may pagka-glossy. Okay. Ang mga sinundan po kasi ito yung mga matte series before. Okay. Pero sa ngayon siya, ang kanyang ito yung pricing niya, so available pa rin po sa store natin. Gas and go, ang ating TFX, installment man or cash basis. Tapos sir, ito XSR 155, meron din sila. Ayan. Yes, XSR 155, latest color din po tayo. Okay, green. Silver. Okay. Then kung nasa dulo sir, ayan. This is MT-15. So, Yamaha MT-15, 155cc din. So available din, gas and go tayo. Okay. Sir, dito sa right side, ano po ba itong mga big bikes na to? So ito naman ang tinatawag natin R15M. Okay, so, ito. Yan from Yamaha din. Meron din tayo ditong Dominar 400cc. Kawasaki, This is, sir. Legal Express na po siya. Okay. So kung yun ang gusto nyo ng budget friendly at gusto nyo mag-drive sa expressway, pwede po siya. Then itong blue, sir. Then this one is R3. R3. Okay. Yes, Yamaha R3. 321cc displacement din po siya. So available po dito sa atin. So guys, sa mga naghahanap ng iba't ibang klase motorsiklo, mapa e-bike man yan, underbone, naked bike, or anumang gusto nyo, automatic, available po dito sa ating Unimar Santa Cruz branch. So makikita nyo dito, iba't ibang klase namin mga units. Yan. So ganda yung automatic at iba't ibang. Kahit mga dirt bike, pwede din po. Unimar Santa Cruz branch is located here at Sitio Bagong Anyo, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. So besides, malapit po kami sa SSS and tapat po kami ng Meralco Tower. So invite ko lang din po kayo sa aming store. So come and visit us dito sa amin. Pwede rin po, pwede kayo mag-question sa amin or mag-inquire through our Facebook account, Unimar Santa Cruz. And i-contact nyo din po kami sa 0917-527-4224. So sa lahat ng ating viewers, so maraming salamat po sa kanilang patuloy na pagtangkilik at suporta. So visit lang po kayo dito. Maraming salamat din po sa Sir Jun Sambungan na walang sawang bumabalik sa dito para mag-review ng iba't ibang mga unit. Salamat po sir, thank you very much po.